Ilang dekada nang umaasa sa mano-manong pagtatanim ng palay ang mga magsasakang tulad ni Kata Obinaryo ng Nueva Ecija. Mababa ang kanilang kita dahil sa taas ng production cost, dulot ng pag-aararo gamit ang kalabaw at pagpapatuyo ng palay sa pagbibilad sa kalsada. Dahil dito, sa bawat 100 sako ng palay, 4 ang natatapon lang, kaya lugi ang mga magsasaka. Ito ang problemang gustong lutasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka. Last week, dinayo ng Pangulo ang Gimba Nueva Ecija para inspeksyonin ang Rice Processing System o RPS, ang modernong pasilidad para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay. Pero para pampabilisan, kailangan ito mechanization ang ginagawa natin. Dagdag pa ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., Pagbibilad ng sakalye, maraming losses dyan Tsaka maraming pangit yung quality. Better quality means better price. 213 ang ginagawa at ipinamamahagi ngayong rice drying facility sa iba't ibang lalawigan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang katabing rice mill. Nandito na yung milling, nandito na yung drying. Lahat ng value added ay nandito, naiiwan sa kooperatiba, naiiwan sa mga magsasaka. Ang modernisasyong ito ang bagong muka ng agrikultura. Yung mga nagsasaka ay nakangiti at ibig sabihin na maayos ang kanilang hanap buhay. Sila ang nagpapakain sa buong Pilipinas, kaya alalahanin natin lagi ang kanilang kalagayan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ito ang bagong kwento ng agrikultura, ang pagtatanim ng pagbabago at ang pag-ani ng pag-asa. Ginugunita ngayong taon ang ika-50 anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong ika-24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang gampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asya at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang ika-50 anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo,
damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan saan ka man sa buong kapuluan, mapapangon sa bagong sigla, kababayan. Kasama ang social media, powered broadcaster ng bagong mamamayan, tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Iligan. Radyo Pilipinas, 105.5 FM. Ang mga pananaw at opinyon sa programang ito ay nanggaling sa mga angkor ng programa at hindi naghahayag ng opisyal na posisyon ng istasyong ito. From majestic waterfalls to vibrant city stories, this is Live the Adventure, Iligan on Air, where every journey begins with a story. Magandang hapon Pilipinas, maayong iligan kanatong tanan na napunta karon diri para sa isa ka oras nga diskusyon para hisgutan ang turismo sa Iligan o ang mga kalihukan nga gihimo sa LGU para mo palambo kini. Ako si Von Omega and welcome to another episode of Live the Adventure Iligan on Air. Wow, thank you so much sa tanan nga nisuporta sa amo ang segment, no? Of course, diri lang sa Radyo Pilipinas. So maayong hapon di ay sa tanan mga naminaw sa atong mga kabalayan, labi na sa mga tawo nga naa karon sa ilang mga panimalay sa 44 ka barangay sa Iligan City. Good afternoon. And of course sa tanan mga viewers nato sa atong live, because we are actually live sa nakalain-lain nga mga Facebook pages. Of course nato sa Radyo Pilipinas sa Facebook page, sa City Government of Iligan and the City Tourism Office na page sa Iligan City. Daghan kayong salamat. O grabe, it's our third episode already and daghang salamat sa padayon ninyo nga suporta para niini nga kalihukan. So di na ako dugayon pa, kay excited na kay ko sa ako ang guest for this afternoon. Actually 3 weeks gini siya ga-prepare. Grabe gini ang pag-prepare. Sugod gani ng alas 8 sa iyang pag-in. Taman gani na 5 minutes before mag-start ang show. So di na ako dugayon pa because we will be talking about the different destinations of Iligan City. No other than ang head sa Destinations Development Section sa City Tourism Office of Iligan, no other than Miss Samantha Godoy. Wow, thank you so much, Von. Welcome. Makatouch mo po itong nga introduction. Onsay naong sa matouch me.
Imo kong gibuking. Welcome, Sam, to the show. Thank you so much, Bon. Mabuhay. And Mabuhay. also to our viewers on Facebook Live o sa radyo, no? Maayong hapon o maayong iligan kanatong tanan. And also, Bon, I would also like to greet ang mga turista sa mga nagkalain-lain nga lugar diri sa Pilipinas, sa mga makasabot, naimbag nga aldaw kay naimbag nga malam kada kayo amin. Saan ang language, Sam? That is Ilocano. So kabalo ko Ilocano. daghan nga mga taong nakasabot anang Ilocano. So I would just like to greet them as well. Yeah, actually si Sam, before siya nag-move sa Iligan City, nagpuyo si Sam sa La Union, no? Yes, Tama. So Ilocano sila dito. So perfect kayo, Sam, kay of course, the target of the show dili lang ato ang mga local tourists, but also tourists from different parts of the Philippines. Yes. Perfect kayo kay nato Ilocana nga maka-invite gyud og mga visitors from the north and of course people from the other parts of the world. Yes. Mato mga That's foreign our goal. guests and visitors. So Sam, before ta mag-start, no, by the way, si Sam po di ang voice behind our promotional videos, kung ay mga voice-over diya sa City Hall o sa mga videos. Si Sam yun na siya, guys. Thank you sa Maayong pag-plug. multi-talented yun kani si Miss Samantha Wow, Godoy. thank So Sam, yeah, let's talk about the destinations and how we actually develop them para mahimo siyang tourist spot for our visitors. So by the way, Sam, yeah, ang Iligan City na ilhan may ginong perfect place for ecotourism, Yes. right? First and foremost, what is ecotourism? Unsa man na siya? Okay, so thank you for that wonderful question. Gentle si Sam. Before I answer that question, Bono, let's dissect first kung unsa man gyud ang destination o unsa yang kalahian sa attraction kay it's used interchangeably manggod pero naas siya kanang distinct meaning. So si destination, when you talk about destination, it's a broad area, it's a large geographic area where people travel to. So this can be a city, a province, a country even. So mas dako ang iyahang scope. Yes. When you say attractions naman, muna siya ang mga specific tourist spots nga makita within a destination that offer tourism activities. So pareha sa mong giingon ganina nga ato ang hisgutan karong adlaw ang mga kalihukan nato sa kada attraction diri sa Iligan. And going back to your question, no, unsa man gyud ang ecotourism destination? So si ecotourism destination, it's a geographical area where people travel to immerse themselves or to experience and appreciate nature but in a responsible way. Kay So gibali na siya na involvement ang nature. Okay. Yes. Kay sa ecotourism destination Mangudvon, dili lang ta pirmi nga mag-promote lang sa sige natural assets nato in ani, but we are also promoting for environmental protection and conservation kay dili man pwede nga ma-compromise pod si environment. And of course, the very important is we also need to empower our local communities kay sila man gyud ang front line sa ato ang mga ecotourism spots here in Iligan. Oh, I see. Based sa imong giingon, no, dili lang giday kung mo ingon tag-tourism, laaganan lang. It involves planning, di ba? Yes. And the things that we need to do before we invite our guests. Yes. Di ba? Mao gina, feel ko Sam, kay dako dyan nag-roll ang section nga inyong gigunitan karon kay before manlaag ato mga turista, tanan plano diha gid sa inyo ang departamento. No? Yes. Tama? Yes. So, since ikaw man ang head sa atong destinations, before ta mo proceed sa atong next nga mga discussion, of course, ako'y mga konti nga pag-game para sa imo at for today. Wala pa na orient. Game ka na ba? Game ka na ba din siya? Okay. Of course, I need to see kung unsa gid ka familiar when it comes to destinations and tourist spots diri sa atong syudad. Okay? So if I will Ready na say... ba ako? Ready na. Ready ka. So if I will say a mood, okay? Okay. Let me know or let us know asa ang perfect nga laganan kung kani ang mood sa tawo. Okay, sige, go. Laban. Okay, question number 1. If you're in love, asa man lami mo laag? In love. Kung in love, Von, no? Siguro, mapaunsa siguro nga generation, mapa-boomer, mapa-Gen Z or millennial, pwede ka ayo mag-date sa Centennial Park. Diba? Nasulod ka na Centennial ako. Park. Yes. O saan oras? Charot lang. Asa, nga ng Centennial Park. Centennial Park, it's an ideal place, Manggod, to catch the sunset. Pwede sila mag-picnic. Correct. Pwede sila mag-holding hands dito, maglakaw-lakaw, magtanaw sa view, mag-catch sa sunset, pwede sila mag-TikTok, di ba?
kanang ma-feel yun nila nga in love sila, in love with one another and in love with nature. And to think walay bayad ang Centennial Walay Park. bayad Like ang one of the Centennial best spots if you want to see a very good sunset is Centennial Park. Centennial Park is the place to be. Okay. Kani para mi kashira orong. Asa daw pwede o lami mo laag pag heartbroken ka. Heartbroken. Okay, so para Yeah. kang Shira Oro, Yeah. I think heartbroken. 1 week na ni siya. Wala na sila nag-talk. Charot. Okay lang. Go ahead, Sam. So sa kung heartbroken ka mo, no, any kind of heartbreak, I think, kung imong mga kasakit dili nimo matago, pwede ra gid kayo na isyagit sa tinago. Char. Ang tanan kasakit, isyagit sa Tinago. Yes, Anong shout out Tinago di ay Falls? sa Tinago Mountain Resort. Ay, no? natin makauban diha Yes, sa under the TMR. leadership of Arnold Ong. So, daghan kaayong salamat. So, nga naman sa Tinago manggod kay pag naog pa lang nimo dito sa falls, you will descend 355 steps in order to see the falls, no. Pag naog pa lang nimo dito, di pa lang kakaabot sa falls, ma-feel na nimo ang mist nga mura kag ma-rejuvenate, mura kag mag-move on na kadayon, di ba? Pagtampisaw pag yun nimo sa bugnaw o matinawon nga tubig, malimtan nimo ang mohang problema, malimtan nimo ang mga kasakit sa mohang Lagi, kasing-kasing no? Shira. Actually, no? dito ko gikan last Saturday, Sam. Dito ka gikan. So how was your experience? Ang kasakit ni abot sa tiil. Yes. Di ba? Pag naog nimo o pagsaka nimo, Ang kasakit. ang kasakit Abot sa tiil. pamaol. Correct. Bahala. Pero, kabalo ka, bahalag sakit siya sa tiil, but ang adventure na agi dito sa Tinago. Yes, and- Grabe ang Tinago. Yes, and just to add, Von, no, Tinago Mountain Resort is also a prime example of an ecotourism attraction. Kay, aside sa, for example, Tinago Mountain Resort is a government-managed attraction, it is also community-led. So, gina-empower nato ang mga communities, gina-involve gyud nato sila sa planning, sa mga activities, para naapod sila ka ng mga opportunities, especially sa ilang livelihood. Wow. So, mga ginay-role sa tourism, no? Not only helping the city, but even the locals Yes. na nagpuyo around that area. So, sa tanan gusto mo agi Tinago, sa Buroon, ragid ta mo agi. Naadiha ang gihanan, sa may talipapa mo sakay. Yes, sa Talipapa mo sulod Oo. na mo Okay. Kani Sam, kay daghan kitag mga viewers actually nga mga estudyante and they are on somewhat like a tight budget. So, ahad daw ang perfect place adtuan sa Iligan if you are on a very tight budget. Okay, so I relate to that, no, kay na estudyante po biya Davon nga gusto ta man laag pero tight gyud ang mga allowance nato, but Kaya ito na point na plitira atong na. plitira gyud. Oo. Pero you know, with just a budget of 300 to 500 pesos na anang gyud kay malaagan diri sa Iligan. So I can give them two options. No, first is city tour. Sa city tour pwede sila mo sakay og kalesa. Oh, barato na biya kay ang kalesa, Yes, diba? kalesa, it's really part of our culture and tradition here in Iligan. Dayon sa kalesa, pwede sila mulaag sa ato ang mga pasalubong centers within the city. Pwede po sila mukaon sa atong famous nga halang-halang sa Barangay Poblacion. Poblacion, sa Hi, sa mga Central nabinyo Market. sa Barangay Poblacion. Yes. And of course, kung mura na ilang ganahan sa city tour, gusto pa nila mo extend na aputay nature tour sa atuan ng Tourism Triangle Development Zone. Kana manggod siya nga zone, Von. It consists of 3 barangays, Oh, which okay. is popularly known as Budima, Boroon, Ditokalan, ug Maria Cristina. So nga naman gitawag nato siyang TTDZ kay nadiha ang mga famous ug accessible waterfalls nato, ang Tinago, ang Mimbalot, ug ang Maria Cristina. So for just a budget of let's say 300, 500 pesos, kung gusto ka, especially now nga summer, init kaayo, pwede sila magtampisaw sa Timoga Spring Pools. You know, for just 100 pesos, pwede na gyud kaayo. Kung gutomon sila na ay mga kananan sa atbang, ang Correct. Glorious Lechon, dili kalimtan, and also sa tapad lang sa Timoga Spring Pools, if they want to know a little bit of history, na ato ang Makaraig Makapagal Ancestral House, which is free entrance, di ba? Correct. And kung na sila extra nga pamiliti, pwede pa gyud sila mulahos sa Mimbalot Actually, Falls. even sa halang-halangan, libre na lang kay 10 pesos, pwede ka rice, may nakataba.
Oh, di ba? Sa mga suking ibon sa Hi halang-halang. sa mga tao diya sa halang-halangan sa Barangay Yes, Poblacion. shout Hello, out hello. sa Central Market. Okay, so padayon taon niya, Sam, kay daghan patag mga istoryahan pa about our destinations. Of course, ayaw sa maghawa kay mo balik ang Live the Adventure Iligan on Air. Your gateway to culture, nature, and adventure. You're listening to Live the Adventure, Iligan on Air. Brought to you by the Iligan City Tourism Office, the City Government of Iligan, and Radio Pilipinas. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Discover the heart of the city of majestic waterfalls. Lungsod nagipasigaw mo, manindot nga paraiso. This is Live the Adventure, Iligan on Air. Abunda o industriya. Welcome back to another episode of Live the Adventure Iligan on Air. Naagapon ta diri live sa Radio Pilipinas para sa isa ka oras nga diskusyon about sa turismo sa Iligan City. Again, kauban gyapon nako si Ms. Samantha Godoy from Destinations Development Section of the City Tourism Office of Iligan City. So Sam, before ta mo proceed sa atong discussion, again, pwede gid ninyo i-share na itong mga live videos sa iyong mga Facebook wall. Kay daghan kay mga naminaw karon sa ilang mga panimal kating siesta magid karon. Yes, ting fully tulog. are. Pero panahon sa Radio Pilipinas Iligan on Air, mata sila tanan. Mo ba? Grabe Sam, dahil kita text mo tan-aw jud ko sa imo ang live kay si Samantha Godoy yung imong bisita. Grabe. Grabe gihulap gyud nila ning episode. Ayaw padako ang kung ulo. Correct. Anyways, ma'am, basa sa tag-uban comments karon sa ato ang live feed. We have Leia Labadan, listening shout out Baby Zachary Aiden. Labadan, partner Jessica, listening. Grabe naman yun. Hello po. Welcome. Again, hello sa mga naminaw po dato mga kauban sa trabaho diya sa City Tourism Office. Yes, gusto lang natin i-shout out ang mga hardworking employees sa local government of Iligan. Yes, and of course from our mother office, the City Administrator's Office. Yes, Hello. under the leadership ang sa to ang active and proactive City Administrator
none other than Dr. Darwin J. Manubay. And of course, ato ang mga kauban sa pagtuo sa BAW. Sa mga Business. angels. Sa mga angels sa BAW. Hello, Sir A. hello. Ganina, nga bisita sa Sa atong atong opisina. office. Medyo saba kayo mo ganina, pero okay lang kayo na mo. Okay. Alam ko sa itong mga supportive nga mga people from Radio Pilipinas. Yes, thank you so Hello, much, sir. Radio Si Sir Pilipinas. ganina ganahan kayo siya sa music. Abi niya ako ang nakanta. Murag ikaw man gyud, di ba? Lagi. So, ikaw man tong voice over. Abi niya ako ang nakanta. So, nahadlo ko ma-LSS siya. Oh, kasi magdamgo na siya sa imong hunting. Correct. And shoutout kay Paul nga namina. Yes, shout out Grabe to si Paul. Kasi Paul. si Paul, pag yun siya ganina nga, i-shout out good ko. Murag naguan gyud siya, nagmakaawa gyud siya. Actually, ganahan gito siya mo anhi unta di ari, pero medyo maulaw siya. Okay. Ambot nga, no, di ko mag-storya hanga, no? I mean, maulaw siya or dili, muanhi man gyud siya diri for his episode. Oo. So, Wa siya choice, ana. And also, good luck po di ay kay, before tamo proceed Sam, good luck sa ato ang pambato sa Miss Universe Philippines. yes. Nga si Trixie, no? Trixie, yes. So, naay gusto nga magpa-shout out diri sa ato ang Ay, saba nga si Icon mo pang isa. Ay, sorry. Sorry. Wala na ako na shout out, but good luck na lang. Good luck. Naagid siya yung number Because one that's supporter. pride of Iligan City, di ba? Yes. That's one way for us to promote unsa kanindo sa Iligan City. Ipagawa siya yung tourism video. Yes. Ug dili lang gwapo ang ato ang dili lang mga nindot or gwapa ang ato ang mga attractions, gwapa pod ang mga tao sa Iligan. Of course. Diba? Proof. Charing. Anyway, Sam, ato i-continue itong game din nila, no? sige, Kay go. nahumanta sa budget-friendly Okay. destination. How about this one, Sam? Kung gusto sila extreme adventure, kaya nang yung mga tao nga gusto ko nga, kulba-kulbaan yun daw sila. Asa sila gusto mo adto? Hadlok man puntaan no. Pero kung extreme adventure lang gyud Von ang usapan ug ang hanap sa tao, no doubt dili masayop kung pilion ang sikyop. Nakaadto na ba kag sikyop? Wala. Nakaadto na ko sa entrance, nakaadto na ko sa restaurant, pero mo ko adto sa sulod. So, Sa Manoy? Sam, tell me more about Sikyop. Unsa may experience ko mo adto sa Sikyop? Like, give us an overview, be. Unsa may tabo ko mo adto ang isa ka turista sa Sikyop? Okay, so just an overview. Again, Sikyop is a great example of an ecotourism attraction. Kay not only does it promote ang iyahang underground river, ang iyahang mga tour guides dito Von kay mga higaonons. Wow. And dili lang sila basta-basta nga tour guides ha, mga gitrain na sila sa Department of Tourism Region Yeah. 10 under community tour guiding. So inaan na ang ato ang ginahimo sa opisina. So, we encourage them. Yes, we empower them nga. Tungod sa tourism, naamoy ka ng livelihood opportunities. So, sila ang mag-guide sa inyo ha. But before you enter sa Sikyop Underground River, mag-ritual sa tano. So, in other words, when na immersion, mahita mo, Yes. not only visiting the place or the tourist spot, but immersion Yes, itself. kay Okay. si Sikyop Manggod Von, it is located at Barangay Rugungon. And isa na siya sa itong mga hinterland ng mga barangays. And they consider it as a sacred land manggod sa hinterland. So, manangkit Nice. sa amodaan sa ilahang mga gods or unsa So, na ritual. na ritual. You offer coins to ask for permission to enter a sacred parcel of land. So pag enter ninyo, i-guide yun mo sa mga higauno nato nga tour guides. And dito sa Sikyop Von, ma-experience nimo all-in-one package, extreme adventure, trekking, swimming, rappelling. Kaya mo ba yan? Doon ka yun nag-skydiving. kung ganahan ka. Zipline, why not? Diba? I think Grabe, kaya, no? Grabe, yes. extreme activities. So, dili siya pwede sa mga na-health issues or we actually inform them in advance. Yeah, we nga. can They need to inform them prepare. in advance. Kung naay health issues, then interesado gyapon sila, you can consult your doctor first, di ba? Di po ta magpatuga-tuga. But, you know, sa Sikyop Manggod Von, murag mabutang half day ang imuhang pag-trek Correct. dito. Kay mabasa ka, makakita ka sa falls dito, but pagsaka ni mo Von, very worth it. Lagi kay, Kayo. so far Sam, no, sa tanan ako mga napangutan ako mo silang Sikyop experience, hinindutan din sila. Like, Yes. Ako gid nga taga-iligan kay nga wala pa nakaato na curious ko ba. Murag kailangan na jud ni Kailangan na gid ko maadto, so I Yes. need to prepare for that. Mag-blush on gihapon ta sa amin. Yes, of Balag course. mga tatak Mahalag Sikyop. mabasa, dapat naka-blush on. Correct. Kay kabalo ka, Von, nga no worth it siya. Kay pagsaka nimo, naa sila Sikyop restaurant, diba? Where, Lami kayo that you've dito. been to. And ang nakanindot manggod sa ilahang restaurant, kay farm to plate ang ilahang concept. So si Sikyop Manggod, it's a cooperative. No? So meaning,
mabutang siya nga private entity. So sila mga kaugalingon nga products nga kita sa local government ga-promote gid pud ta ana. So sa ilang restaurant palang daan Von after sa imuhang kanang adventure dito sa Underground River, maka-order ka silang tinola nga manok og pansit. Ay. Ako nga nandito, bola-bola nga over. puso sa saging. Yes. Perfect kaayo na siya. Yes. So hi sa mga namino diyan Hi sa sa Sikyop ug Sikyop. sa Barangay Rogongon. See you soon kay Manlaag mi diha. Yes. And some no, kanipod uso kini siya some ay kinapit mga travelers or let's say tourists nga kanabitong ganahan sila mga underrated destinations. So Underrated. siguro somewhat like hidden gems kung tawagin natin. Nakabatay mga yan ana dito sa Iligan Sam nga wala kay siya na promote, dili kay adtuan nagtawo pero once we get there, nindot yung experience. Okay. So, just like what Ms. Shai have mentioned during her episode, no, we recently rebranded from the City of Majestic Waterfalls to the City of Majestic Waterfalls and beyond. Because aside from our kanang Majestic Waterfalls, naapod tay mga lain-lain pa nga tourism products nga ma-offer. So, for example, personally, isa ka hidden gem nga akong masuggest sa ato ang mga bisita, no, kay ang mga farm tourism sites nato sama sa Venida Farm Yeah, I've owned been to by Venida. Sir Roger Lasida. Hi, Yes, sir. Hi, Sir Roger. Nindot kay Nakaadto diha. na ka. Yes. I've been to Venida Farm. Di ba katong naay mga kawa nga massage and also farm to plate pud ang Yeah. ilahang concept. And organic nga mga food. Yes, They offer that organic. too. Dayon, kung mudungaw ka dito sa Kuan Von, sa ilahang resort, makita nimo ang view sa Mimbalot Falls. O di ba? I believe the top view sa Mimbalot. top view, Dito, yes. dito actually diha sa top view sa falls na diha ang ilaang restaurant. Yes. Mo nakita kaayo. I see. Okay. Grabe Sam, no, daghan pag gihapon mga hidden gems diri sa Iligan City. So kung gusto sila mulaag diri sa Iligan, yeah, we have a lot of popular destinations. Yes. Pero na po may mga hidden gems diri. So you can Yes. also visit that, And right? also, just to add for a hidden gem, Bon, no? Kung gusto nila ato mga bisita or even mga taga-Iligan gusto mamalit o kanang mga pasalubong or they want to support local artists and artisans, pwede gid kaayo sila mo drop by sa Espasyo Creative Hub. We've been there yesterday. Para silang opening, silang exhibit. Exhibit. Diba, kay naman giuban, like, they are actually impressed sa mga arts. Yes. Like, handcraft. So, they can visit Espasyo. Yes, it's an avenue for local artists nga ma-showcase ang ilahang mga products, which is one of which is ang ako ang gisuot karon. This is from Espasyo. So shout out to Espasyo for Yes. making high quality products gyud nga proudly Iliganon. That is correct, Sam. So, grabe. Magtaas-taas na ang listahan sa itong mga laaganan. Yes. Sam. Kaya actually, happy Dapat gid- na kayo bucket list. Yeah, especially nga sa ito ka na, padulong na ang Holy Week. Yes. So, ang mga tao karon naga-think na gud asa man ta mo laag. Even Iliganon Sam, no, even Iliganons, there are still a lot of places nga wala pa gina-visit sa uban. So, if you will discover the other places nga yung pwede adtuan sa Iligan, daghan gid kaayo. Daghan pa gyud. So, makaduol ba sila sa City Tourism Office if they need assistance? Kung kailan, wala may kabalo asa ang itinerary, can you make itinerary for us? Can they reach us for that? Pwede kaayo, no? We are very much glad to help. Si City Tourism Manggod under the Tourism Support Services section, which is siya ata ang next guest ninyo, next episode. Sila ang under sa ilahang section ng mga itinerary. But when people ask Manggod for their travel plans or travel itinerary, we really relay it sa ato ang mga credited nga mga tour guides or tour operators para sila ang makahanay gyud properly sa ilahang kung sa mga gusto nila adtuan diri sa Iligan. Yes, that is correct. So, napapatay mga comment diha sa atong live. By the way, don't forget again guys to share this video para daghan paghihapon ang makadungog sa atong diskusyon for today's episode. Kay importante gid kay ni siya, especially destinations gid ato ang ginaistoryahan ni Insam, right? Yes. So, also sa naputay mga sites diri sa Iligan no nga naay mga kibahin sa atong history. We have the Andrada. Yes. Yes. I think I've been to Andrada yesterday. Na-excite kay ko for that. That's one of the future projects or ongoing projects of the local government of Iligan through our office. So si
Museo de Iligan, si Benjamin Andrade, formerly known as Benjamin Andrade Building, siya ang ato ang proposed nga mahimong Museo de Iligan, a government-led and managed museum. Kay importante gid kaayo ang naatay museum sa isa ka syudad, no, para makatunan sa mga tao kung unsa man gyud ang history ni Iligan. Yeah, I want to know more about that, Sam. Kay I believe this is part of our future plan sa destination sa Iligan. So, ayaw sa mong hawa, stay lang mo diya kung asa mo karon diha sa mga balay because we will talk more about that here on Live the Adventure Iligan on Air. We will be right back. Feel the energy. Hear the stories. Live the adventure. You're listening to Live the Adventure Iligan on Air. Ginugunita ngayong taon ang ika-50 anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong ika-24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang gampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asya at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang ika-50 anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon. Whether you're a traveler at heart or a proud local explorer, this is your invitation to connect, discover, and experience Iligan like never before. You're listening to Live the Adventure Iligan on Air. Welcome back guys here at Live the Adventure Iligan on Air. Kauban gyapon na ako karong hapuna si Ms. Samantha Godoy at ang head sa Destinations Development Section sa City Tourism Office of Iligan City. So again, sa mga bag-o pa naminaw sa amo ang programa, maayong hapon, especially sa tanan mga naminaw sa ilang balay. Again, we are live sa Facebook, sa different Facebook pages, sa Radyo Pilipinas, sa City Government of Iligan City, and of course, sa City Tourism Office of Iligan City. And also, Sandy, I know, before we proceed, ato mo diyang i-greet or i-shout out ato mga naminaw. Lagi natin mga eskwelahan sa Iligan City nga nag-offer of tourism courses diri sa Iligan. So, importante gid Sam nga makapaminaw sila niini kang dili magali live na atay mga recorded episodes. Of course, nagyapon sa ato mga gi-mention nga pages kay para dapat sila gamay nga knowledge on how we do things sa City Tourism Office sa Iligan City. So, shout out sa STI. Yes. Hello, IMCC na tala po diha. St. Michael's St. College. Michael's College. Hello sa akong mga estudyante. Hello, of course. And of course, sa FINMA po. FINMA, yes. Taba ko'y na-miss nga Oban School nga na ay, kung ano wala na no, so far mauraman to siya. Kung naaman, please comment down below kung among i-shout yes, out. sa tanan naminaw nga silang eskwelahan, good afternoon. Good afternoon. So, Sam, because we are, or you,
represent the destinations development section sa ato ang opisina. Unsa man ang destinations development? Okay, so I'm here, Von, to kind of break the common notion sa tourism as an office, no? Kay basin abi sa uban nga kada fiesta lang ta manggawas or usher lang gyud ang ato ang trabaho. Correct. Dili siya inana. So kita sa tourism office, Iligan City Tourism Office, we have 5 sections. One of which is the destination development. So si destination development manggod, I like to believe that the work starts with us. Okay. I agree. Kay walay ma-promote si promotions and marketing section, walay makuhaan og tourist arrival si tourism support and services, ug walay butangan og mga MICE events kung dili ready ang isa ka destination. Okay. So kami naadiha ang plano, ang research, ang implementation sa mga projects. So kanang naami working behind lang mi sa ato ang tourism industry here in Iligan. I see. So in other words, sama sa imong giingon, you do the planning before it will be implemented. So feeling ako pareha na example ana Sam kung before na tourist spot, of course, di ba? For example, na yung mga arko, butangan og arko. And of course with the help of the community, kabalo ko buutan gyud ang mga Iliganon. Musugot gyud sila na Very arko. collaborative gyud na sila and receptive sa atong mga ideas and suggestions. Correct. That is correct, Sam. Ang sakto ka na, dili lang dito flower ko na event. Kaya makaingon sila at tourism, gwapa-gwapa na. Dili, Jud. But no, if you are in our place, you will really understand the efforts that the office is doing para mapalambog yun ang ato ang turismo. And just to add, Von, no, ay, ang tourism magod, it's a multifaceted industry. Dili lang siya promote, gaplano pod ta. Correct. No? Gahimo pod ta og mga ga-craft ta og mga proposals, mga events para mas mapalambo pa nato ang turismo sa ato ang syudad. That is correct. So, speaking of plano, of course, you have a lot of plans, okay? Because daghan na magitag mga elements karon sa atong turismo, daghan pagitag umaabot nga mga things nga ato i-look forward sa ato ang turismo. So first on the list, Sam, give us idea or the things that you're doing right now. Kibahin sa ato ang tourism development plan. Okay, so akong ma-share sa imo Havon ang ato ang mga ongoing nga mga projects or mga na-budgetan nato nga projects karon nga tuig. So one of which is ang ato ang Tinago Mountain Resort improvement, no? So kani siya gilobby gyud ni nato siya. Nagpasalamat ta kang Mayor Frederick Siao for being so supportive. Si Mayor no dili lang siya supporter sa tourism but he is also a champion of our office and our industry. So nabudgetan ta sa Tinago Mountain Resort, one of which is ang renovation sa restrooms nato. Kay ngano man kailangan mag-renovate og CR Von, no? Ang CR manggod kung huna-hunaon nimo gamay ra kay siya nga butang, but it can break or make a visitor experience. Correct. Kay no matter how beautiful your attraction is, kung imuhang CR ang lock sa imong CR dilansang pa or walay CR at all. Walay CR at all, mo decrease gyud ang ilahang visitor satisfaction. So tinuod na. Kana nakita nato ang problema, we tried to lobby it na Sa Tinago ni siya. Yes, na budgetan ta. And in relation to that, na-budgetan pod ang atong water supply sa Tinago para dili na ta dikabo, pwede na ta maka-flush if ever. That's good to hear, Sam. Kay importante gid kay na siya kay of course dili kita tanan gid mag-CR magyud, no? Labi naay activities ang ato ang pagbisita. So di gid malikyan nga maka-CR gid ta. So good to hear that you have small plans or plans. Dili na siya small for me. I believe that that's a big plan para mas okay gid or mas better pa ang experience sa isa ka turista. Correct. And just to add, Von, isa po sa to ang mga ongoing projects kaya nga to ang Museo de Iligan which you mentioned earlier. Si Benjamin Andrada Building Manggod, it was acquired by the local government of Iligan last 2024 for our plan to transform it into a museum. Yes. And also ni appeal ta sa competitive grant ni NCCA last year for their 2026 competitive grant.
And luckily, nakadaog ta, no? Wow. Worth 600,000 pesos. So, Nice dako to na hear kayo na that. siya nga tabang para mas mapapaspas nato ang proseso para maabrihan na gyud ang ato ang museum. Lagi, kaysa kadugay na ako nagpuyo sa Iligan City, gahapon bagi ko nakasulod diha. So, Diba? actually, di pa na mo mapakita ang sulod Yes, ana because kay it's under renovation, ongoing pa. pa ang retrofitting. But promise guys, it's a very good plan for whole Iligan City. And not only Iligan, even sa atong mga visitors outside Iligan. Yes, and I hope Von nga kung mag-open na siya, daghan ang kanang interesado nga mo adto dili lang magpa-picture pero to immerse themselves and to learn the history and the lifestyle of Iliganons over the years. Naman kayo bring up Samba because daghan kay kung mga nabasahan ani sa Facebook o sa Hay, diba? Kay, of course, naantay mga old establishments or let's say old mga building or houses dira sa atong syudad. Namo gyud uban maingon nga anong dili man iprotektahan sa Iligan City Tourism Office or sa LGU nga nindot pa kani siya i-preserve. Ay mga uban houses nga maguba lang or i-change into a new building. What's your take on that? Okay. So, I understand their sentiments, no? Pero, kana manggod nga mga old buildings or mga family houses, mga karaan na private entity manggod na siya. Dili na siya kapot ni local government. So, kung unsa ang ilahang decision, ana, that's their jurisdiction. Pero kung gusto nila i-preserve, pwede sila mutap sa atua, sa local government, particularly sa atong office, and then we can help them. We can connect them with NHCP or the National Historical Commission of the Philippines and NCCA para matabangan nga ma-preserve ang ilahang mga karaan nga mga balay or kung unsa ilahang mga plano. I see. So in other words, bahala pag lami ka to ang plano for that specific establishment or building nga karaan, kung di gyud mosugot ang tagbalay or tag-iya sa balay, wa gyud tay mahimo ana. Mao na kita na natay control sa Andrada building kay napalit naman gud nato siya. That's why. But sama pud sa imong giingon, if they are willing nga magpatabang ana, we can help We them. can help, of course. Thank you for And part good na sa history pod ni Iligan, lagi. diba? At least ato mga namino karon kabalo na sila nga, di ba? Dili gud nato hawak ng mga desisyon sa mga tag-iya sa balay. Yes. Kay daghan jud mabash kay nga giguba man sayang paayo, but as much as we want to mag-agad gihapon mi sa desisyon sa tag-iya. Thank you for that, Sam. Okay. How about we have existing karon nga mga of course tourist spots like our falls, right? Our mga majestic waterfalls. What's your unsa yung plano sa tong opisina para sa mga umaabot nga mga tuig or months for them? So sa ato ang waterfalls Manggod Von, every year ga-assess gyud ta sa ato mga waterfalls. So ang process manggod ana, we go back to our tourism development plan. Muna siya ang silbi nga Bible or guidebook nato. So tan-awon nato sa tuang inventory kung unsa pa dito ang mga wala nato na assess. After ana, we coordinate with the barangay. Kung naa ba siya potential, ang falls and whatnot. So, mo-coordinate ta sa barangay to ask for their assistance, magpa-ubanta sa ilaha, or we can ask for their permission kung, again, if we are entering a sacred land. After sa barangay, kay kanang mo-coordinate po ta sa mga relevant offices. Kaya dili pwede nga kita lang. Diba? So, we need to partner with DRR for safety. We need to partner with ICENRO and DNR for kanang environment. And also, our city planning and development office as well for the geotags, for the land use. So, it's a collaborative assessment and effort. After Ana Von, moadto na to sa falls, i-assess na to ang very common naman kay nino sa especially sa mga tourism students ang 5 A's of tourism. Pero ang number 1 jud nga gina-assess nato is ang accessibility. Kung maagian ba siya sa sakyanan, maagian ba siya og motor, maagian ba siya og kanang mulakaw lang in ana. And after ana, kung makita nato nga okay potential siya nga pwede siya ma-lobby for projects, mag-draft na din tag-proposal for funding and then we can lobby it to national agencies na pwede mo fund ana. Yes, actually guys, again to clarify that sama say sumpay lang ako gingon ni Sam. This is all about waterfalls assessment. Sam no because dili lang na basa-basa nga ay na 24 ka waterfalls ang Iligan, na 25, na 26 etc. Actually they assess the falls before they declare that as a falls. Yes. Diba? Nagi siya assessment with the help of the relevant offices, not only the City Tourism Office of Iligan City. So di basta-basta ang inyo ang ma-experience kung mag waterfalls assessment mo. Can you
share, usay pinakalisod din mo na experience waterfalls assessment sa ato ang 24 nga assessed waterfalls sa office Von, daghan pagid kay tag-identified no, pero ako personally 13 pa lang ako ang naadtuan nga waterfalls, and the most memorable one would have to be still undefeated ang Anas Falls gyud sa barangay Asa ng Panuruganan. Anas? Sa barangay Panuruganan. Okay. We went there kami sa office, we went there together with the relevant offices last May 2025, and let me tell you nga 15 hours among total travel time. Wow. And then 6 hours ang amo ang total trek time. And memorable siya kay first time na ako Nga pa, tuon ko ni Paul, no? At tuon ko, Anas Von, yes. Tayo daw si Paul. Why not, diba? Kabalo ka nga no, memorable siya kay first time na ako naka-experience Von nga gibaha mi sa bukid. Yeah. Gibaha mi sa bukid, nisaka mi og 90 degrees. Steep. Ang steep, yes. So isa nimo kamali nga tikang o isa nimo kamali nga kapot, murag pangalan na lang jud nimo ang muuli. Grabe. But that no? was so memorable and so fun. Yeah. Hopefully maka-experience po ka na po. Uban ako sa Uban na gyud ka. kanang makasulod lang po ang sakyanan nga mga Whether you waterfalls like it or assessment. else. Okay. Anyway, Sam, we will talk more about that kay mobalik ta after this break. This is Live the Adventure, Iligan on Air. We'll be right back. Welcome to Iligan City. Experience majestic waterfalls and beyond. This is Live the Adventure, Iligan on Air. Brought to you by the Iligan City Tourism Office, the City Government of Iligan, and Radio Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero, what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar nyo. #panatag ang may alam. Beyond the roaring falls and scenic landscapes lies a city rich in heritage, creativity, and community. Join us as we celebrate Iligan on Live the Adventure, Iligan on Air. Welcome back to Live the Adventure, Iligan on Air. Kauban gapon nako at ang guest for today, Ms. Samantha Godoy of the Destinations Development section of City Tourism Office of Iligan City. So thank you, Sam, for staying. Thank you. Kay grabe yun mong preparation ani grabe ang effort ni Sam for this episode. And by the way, Sam, again hi sa mga naminaw diha sila mga balay. Live gihapon ta karon diri sa Radio Pilipinas. Dako tatong pasalamat, Sam, sa Radio Pilipinas kay tagaan gyud nag-opportunity para maka-come up tag-ingon ani nga segment sa ilang istasyon. Grabe, walay pagduha-duha ila gitang gi-welcome. You're welcome. Thank you so much. Daghang salamat Radio Pilipinas. So again guys, this episode is every Tuesday gini siya, Sam. This is our 3rd episode already, and we will be having more of this in the next week. So again, don't forget, every Tuesday 1 p.m. to 2 p.m. live sa Radio Same Pilipinas, time, same station. That is correct. And also shout out also, Sam, thank you so much, Studio 9 Hair Salon, for my hair and nails today. Wow, taray. Thank you to myself also for my makeup. Okay. Anyway, Sam, kanina ko question sa imo because I know that your section or ang inyo ang opisina or atong opisina City Tourism Office, di ba, ato pong isa sa ato ang goal is to develop a destination. Yes. So
if we are on the development of a destination, of course, what's the challenge? Unsa tong challenge, especially when it comes to the environment? Kaya wala ba'y mga parts sa environment na maapektahan when we talk about development? And what's the challenge on that? Yes, naagud Von, no? So, again, we mentioned earlier that we are an ecotourism destination. So, apart sa tourism, we also partner with relevant offices such as DNR and ICENDRO para kanang leveled off bitaw nga to ang plano. Dili pwede nga, sige, para lang mulambo ang turismo pero na-compromise na di ang environment. Correct. Diba? So, for the problems, siguro ang pinaka kanang sikat kaayo nga challenge is our problem sa basura. Correct. Diba? Malipay ta nga daghan ang musulod nga turista sa ato ang mga attractions pero kasama niini ang mga basura. Kay namang giuban nga mga tao Von nga kanang maski naa nagyoy basurahan silang atubangan di pa man jud i-shoot ang basura oy. So mga inana and also apart from that, we also need to we are facing challenges regarding ato ang pagprotect sa atong flora and fauna and flora and fauna and also our water quality. Diba? So especially sa atong falls ginatest gyud na sa DNR kung kanang ang water ba pwede ba siya pang kaliguan, safe ba siya, mga inana nga mga challenges gyud ang ato ang gina-face. Speaking of basura, I know that you see that as one of the biggest challenge kay bisag unsa na tong control, of course na magdalag plastic, etc. Now ako nadunggan from you that you are planning to teach especially these people from Tinago Mountain Resort on what will they do sa ilang mga kolekta nga basura. You have plans for that, right? Can you share that? Thank you so much for bringing that up. Von, no? So, it's a proposal nga I presented to Miss Hannah. It's called Project P2P, Plastic to Purpose. You have been a great part of that project kay sa Tinago Mountain Resort manggod daghan kaayog PET bottles or mga plastic bottles kanang sa soft drinks, sa tubig, water, and diri sa Iligan wala na kaayo junk shop nga mudawat kung naaman 5 pesos per kilo, so unsa may mapalit. So with that nakakam up ta og idea nga instead nga ibaligya siya or ilabay, why not i-turn siya into profitable souvenirs, no, para ma-boost ang livelihood opportunity sa community as well as our sustainability. So actually ikaw mismo ang nag-suggest nga atong itap ang isa sa mga batikan kaayo no nga crafter si Miss Analea Sanson. So this April 6 to 7 na atay workshop sa Tinago Mountain Resort staff and also sa communities within the area para tudluan sila unsaon pag-turn sa isa ka plastic bottle into something magamit pa. That is correct. You know, kay gina-encourage gyud nato ang circular economy. Nga ang usual manggod kay linear economy, which means take, make, and dispose. Ilabay na, wala na dayon. But sa circular economy, pahabaon pa nimo ang kinabuhi sa isa ka butang para dili ka magsayang-sayang. Yeah, I'm very excited for that, Sam. Thank you. And hopefully, nice gid ang outcome ani kay Hopefully. daghan gid tag matabangan, right? Daghan tag matabangan nga mga trabahante og mga people from the local community. Yeah. So speaking of local community, Sam, in regards with the development of the destination, what is your message to our locals at mga lumulupyo sa Iligan para ni Ana? Okay, so para sa tanan nga mga residente, tanan sa mga lumulupyo sa Iligan o sa mga turista nga gusto mo anhi sa Iligan, daghan kaayog masuruyan sa Iligan, no? We are not only rich in our natural assets but we are also rich in our culture and heritage. Ang ako lang yung hangyo, be a responsible tourist. Okay? We encourage everyone to have the theory of kanang leave nothing approach, nga kill nothing but time, leave nothing but footprints, and take nothing but memories. Yes. Wow. Once again, that is Miss Samantha Godoy of the Destinations Development Section of the City Tourism Office. Thank you so much. Kasi naniniwala tayo sa kasabihang pag hindi mo na kaya, bitawan mo ang beat. Yes. Dahil sino ba talaga ang may hawak ng beat? Thank you so Again, much, thank you so Bon, much for having mga me. naminaw para Thank karong you. segment namo diri sa Radio Pilipinas. Again, next Tuesday
say some nindot katong discussions because we are talking about waterfalls and the next week will be the beyond. Unsa ang beyond. So these are things nga naa sa Iligan aside from the waterfalls. Okay. So we will be talking about Yes, we have so much more to offer. The gastronomy, the nightlife, and everything. Festivals, And next week, Sam, dili ko ang host. Ako ang guest next week. Yes. Wow. Ikaw ang may hawak ng beat. Yes. Okay. So Shira will be our host for next week's episode. Wow. We're so cute na excited si ni Shira. Ana. Also, thank you sa ato ang mga staff yun, no, sa ato ang mga working people yan, yung promotions team, headed by Ms. Shaima thank you so Dyson. much. June, our director. Our Cameraman director. Icon, our Ginggings, our beloved Kings, and of course, Shira as well. Shira and of course, Radio Pilipinas. Daghang salamat o Viva Turismo. Daghang salamat Iligan. again. See you guys for next week's episode of Live the Adventure Iligan on Air. Yan. Ascenso Iliganon. Thank you so much, Bye-bye. Ascenso Iliganon. Feel the energy. Hear the stories. Live the adventure. You're listening to Live the Adventure, Iligan on Air. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan, mapapangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media, powered broadcaster ng bagong mamamayan, tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Iligan. Radyo Pilipinas, 105.5 FM.